Ay, magandang hapon o mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Mag-aalasin ko na dito ng hapon. Maraming salamat to sa tumadagdag na subscriber, no. Nagka-interest lang ako ito. Sabi ni Idol Vlogcaster, i-share daw Kaya share natin. 4 hours ago lang ho ito. At meron ho itong 11,000 views. Sabi dito, grupo ng MNLF na handa daw lumaban para pigilan ang pag-aresto kay Pacquiao. Fake news pala. Okay. Pakinggan natin. Señoritas y señoritos, dahil wala siyang nakukuhang genuine or tunay na suporta sa taong bayan, kahit kanino na lang kumakapit itong si Kingdom of Jesus Christ, Pastor Apollo Kibuloy, para hingan ng suporta o ipalabas na sinusuporta siya ng all sectors ng society. Nakita naman natin yung mga for how many days na or weeks na, yung halos nilalangaw yung rally nila dyan, yung prayer rally nila sa Liwasang Bonifacio. Ewan ko nga, in recent days, parang wala na atang nagra-rally-rally dyan kasi wala naman nangyayari. Sila lang. Membro lang mismo ng KOJC at yung iba na bayad pa daw, binabayaran pa para umattend. Tsaka yung iba, yung mga taong grasa, mga palaboy na nagrereklamo nga kasi ang promise sa kanila ay 5,000 or 3,000 per attendance, pero 50 lang binibigay, kulang pa raw yung para sa pamasahe. So in short, wala, they are not getting the support either online or either in real live support. Yung tao talaga, mga siyempre prayer rally yan, dapat nandyan yung mga Muslim, Catholic leaders or Catholic groups or political groups ba o or other religious groups, pero mukhang sila lang. Parang mga gunggong lang sila, nagsasalita sa sarili nila. They are not able to force anyone or they are not able to convince anyone to support Kibuloy. Kaya parang sama-samang mga tangalang friend broadcaster. The weekend, it's not surprising na marami tayong narinig na mga balita na ang Moro National Liberation Front and we blog about it was ready daw over the weekend at inanunsyo nila ito na they are ready to go back to war. They are ready to fight again for Apollo Kibuloy at haharangin daw nila yung pag-aresto nito. But me and my BAT team, we reviewed this matter at lumabas, peke pala itong grupo na ito. Kasi alam naman natin, ang leader talaga ng Moro National Liberation Front ay si Nur Miswari na based dyan sa Sulu. At si Nur Miswari sumuporta pa nga sa kandidato. Kung ganon, broadcaster, may sariling MNLF yang Davao na pinamumunuan ni Kibuloy. Di ba? Hindi kaya yan ang angel of death mo, ha, Kibs? Yung MNLF na sinasabi mo, peke pala yan, ha? Pati MNLF, binababoy ninyo, ha? Tuloy. Kandidat ni President Bongbong Marcos. So, akala natin all alone na higher leadership ito ng active member, kasi ang pinaka-active member ng Moro National Liberation Front ay nandyan sa Sulu at meron rin ibang parte ng Zamboanga Peninsula at Basilan. All other places medyo kuwan na lang sila, parang grupo na parang kung sa English paper tiger, ha, parang alam mo ni broadcaster kasi taga Zamboanga ho siya, di ba? MNLF as in name na lang, pero wala na talaga mga armas,
hindi na very active lumaban sa gobyerno at wala nang influence sa society. At ito pala ang grupo, ito pala ang grupo na sinabi nila na sumusuporta kay Quiboloy. Ha? At ngayon ko lang narinig ito. Ngayon ko lang narinig ito, ha? At ito pala yung grupo na Moro National Liberation Front, Davao City State Revolutionary Committee, MNLF DCSRC. So, alam naman natin na dyan sa Davao, mas naging active dyan at nakakatakot talaga at naging no man's land or killing fields ang Davao in the 1970s, 80s to 90s dahil sa presensya ng Alex Bongcayaw Brigade, ABB or mga tawag nilang Sparrow Unit na pinapatay yung mga policemen at saka yung mga ibang personalidad na kalaban ng komunista or kalaban ng tao diyan sa Davao. Pero we never heard naging active itong MNLF, Davao City State Revolutionary Committee. Siguro sa pangalan lang ito. Pero ito nga ang grupo na na gumagalaw dyan sa Davao at naghayag ng suporta kay Quiboloy and also readiness to fight and die for Quiboloy at pigilan yung pagka-aresto ni Quiboloy. So kung marinig natin, talagang parang akalain natin buong MNLF na at ganito ang pinipresenta ng SMNI at saka yung mga garapata vloggers ni Quiboloy na lalaban do ulit. Garapata vloggers. Buti hindi surot. Sasabag daw ulit sa mag-aalsamasa daw ulit, magre-revolutionary war daw ulit yung MNLF in support of Quiboloy. Yung pala maliit na grupo na hindi naman naging active since noon kasi hindi naman kilala o hindi naman katakot-takot yung grupo na yan sa Davao. Siyempre ang talagang mabangis na grupo ay talaga yung at the height ng MNLF operation ay itong grupo ni Nur Miswari. In fact, di ba na kami dyan mga Sambuangueño, naalala pa namin several years ago yung siege ng MNLF dyan, yung nilusuban nila yung syudad. So yun talaga ang matatapang, yun talaga ang lumalaban, and they are based in Sulu, Basilan, and Zamboanga. Pero we never heard anything about the MNLF Davao City State Revolutionary Committee. And yet nagsalita ang head daw nito na si Rolando Asis Monk Olamit. Kahit sa pangalan nga, hindi na siguro ito mga 3rd, 4th generation Muslim na mixed blood na Christian. Hindi naman sa minamaliit natin yung mixed blood. Kahit ako naman, asawa ko Muslim at anak ko naman ay mixed blood na. Pero syempre, ina-expect natin yung mga siguro mga friend, yan yung pinagmamalaki ni Tibulog, no? Meron akong napanood na vlog kanina kay Andy's vlog ba yun, no? At nagsalita naman to si Quiboloy at sinasabi niya na hindi talaga siya papa-aresto, hindi siya susuko. Kung gusto niyo, huliin niyo ako. Kinakategorize niya na nga yung sarili niya na parang mas mataas pa siya kay Bin Laden. Hindi ba international terrorist siya si Bin Laden, di ba? Kala ko ba son of God ka? Ano ka ba? Eto mga friend, dito ako nawindang One day ago lang ho ito, no? Happy 50th anniversary of the anointing of KOJC Pastor Apollo Quiboloy, Kingdom of Jesus Christ. Actually, mahaba ito pero puro kalokohan lang yung una. Pero itong bandang huli, pakinggan ninyo. Dito, talagang tumayo balahibo ko rito, mga friend. Nandito si Kimo At pakinggan nyo si Digong, Lahat naman tayo Kristiyano, tinanggap mo. You are the Son of God. So if you are the Son of God, meron tayong kanya-kanyang posisyon na bilang anak ng Diyos. Lahat tayo anak ng Diyos Kahit hindi ko pa siya nakilala, parang magkaroon ka ng power. Kapangyarihan yan na sumunod sa iyong tao. Definitely anointed ka. Pag pinag-usapan natin
Si Kimuho yung nagsasalita, ha? Yung pananampalataya ng isang tao. Yung kaligtasan ng isang tao. Hindi mo yun ipagkakatiwala sa isang taong hindi anointed. Before I become extinct, I'd like Dito ho tumayo balahibo ko kay Digong. Oo. Parang diniklara niya eh. You are really the son of God. Si Kibulog. Pakinggan nyo, ha? to say to you, talagang you are the son of God. Totoo yun. Iba kasi, well, you know, lahat tayo anak ng Diyos. I am a son of God too. But the heavens will not just pick anybody there. You would know na anak ng Diyos by His words, by His deeds, and by His proclamation. Except, if I cannot explain it in any manner, there's only one explanation. It's God giving you the gift, and really, you are the son of God again. Being the son of God is not exclusive. Tumayo ho balahibo ko doon, ano? You are really the son of God. Sabi ni Digong. Tsaka si Kimo. Utaragis. Ano ba sinasabi rito? Patapos na eh. Exclusive to Pastor Apollo. Rather, he stands as the pioneer, the first one to overcome among the Gentiles, leading the way for millions whose minds and hearts have undergone complete spiritual transformation. Their unity and solid commitment. Tama na yan. Mga pre, no? Grabe, no? Wala yung pininiwalaan to, no? Si Digong nagsabi, you are really the son of God. Putik yan. One day lang to, oh. At merong 6,100 views naman, oo. Hindi ko na ho kaya yan. O, sa bagay, eh, sabi ni Digong, siya raw son of God, eh. Ewan ko, isang ito ulo dyan. Para sa akin, ho, talagang ano. Makapanindig balahibo, di ba? Ang alin, aba, eh nang ibabaw sa Pilipinas sa loob ng ilang taon hanggang ngayon, sila pa rin ang nagpapahirap dito sa administrasyon na to si Marcos, ha? Ito hong mga baliw eh, di ba? Mga baliw na sila. Mantay mo, sabi ni Digong, I am a son of God too. Pero ganito. You really a son of God. Palakpak naman, ano to? Diyos ko, mahal na araw. Ang putik ko. Hintakin mo, son of God din pala si Digong. Sabi niya, di ba, narinig nyo? Pambihira. Ano ba? Tama ho talaga eh. Ang aking sapanta. Ito po ang impyerno. Ito rin po ang paraiso. Yun po ang kalangitan. Pag kayo naging mabuting tao dito sa lupa, makakaakyat po kayo sa kaharian ng langit. Nandito ho lahat. Yan ang magiging vlog natin sa darating na bukas o. Linggo de Ramos na. Lunes Santo o Ebi Santo. Meron akong handang tungkol po dyan. Lalo na po rito sa lumuluko po dito sa ating Pilipinas na itong mga makapanindig balahibo ng mga uring tao na nagpapanggap na sila ay makadiyos. Mag-collab na po tayo mga friend, ha? Pelabot, shout out. Karoke, lagi ko ding pinapanood dyan si Alicia. Tuwang-tuwa kasi ako. Kasi with reaction pa, oo. Pero titignan ko lang siya, parang ano naman na siya eh. Wala na siya sa, parang nasa hulog na siya. Hindi kagaya ng panahon na binibira niya si BP Lenny. Talagang hindi ko makita ko mukha, nabubuisit ako. O, totoo. Ano pinagsasabi kay Lenny Robredo? Oo.
Pelabot ulit ito. Maliwanag na tinawag ni Tebes na boss pulong. Kaya boss kasi diyan siya kumukuha ng stocks. Sinabi naman Trillanes eh, di ba? Talagang ano niya yan, parang galamay niya yan si Tebes. Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox at sa inyong may bahay. God bless and good health always. God bless, Raul Villanada. Raul Villanada ulit to. Ngayong nahuli si Tebes, hindi kaya magsiwalat ng baho nila nito at magtangay pababa sa mga characters ng Team Unity hanggang kay Digong nyo. Abangan natin. Abangan natin. Pero ito na sasabi ko, mga friend. Ito talaga, masusubok natin dito, yung gobyerno nitong si His Excellency. Kung paano ma-aresto itong si Kibulog na to, no? Katakot-takot ako, warrant of arrest na ito. Oh, may parating pa sa Department of Justice, sa korte mismo. Oh, may warrant of arrest sa Kongreso, sa Senado, meron pang darating galing na mismo sa korte. Pero sabi ni Kibuloy, may napanood ako, hindi nila ako ikamahihipo. Kinawa diyaman. May sarili siyang angel of death. Siguro yun na. Siguro yung MLLF Davao na yun, baka yun ang angel of death nila ni nung kanyang best friend. Raul Villanado ulit. Tebes, kung ikaw ay lulubog, tangayin mo na sila. Malay mo, ha? Malay mo, di ba? Ariel Planco, shout out. Nakasanlayang kaluluwa ni Butanding kay Lucifer. AJ Reyes, shout out, dahil yun, dati yun, ngayon, wala nang mga Duterte. Wala na yung mga Duterte na yan. Wala nang kamandag dyan. Mabait lang si PBBM. Ayawan ko ba? Ayaw pang kumilos ni PBBM? Baka may taga-kilos siya. Anyway, maring ganun, di ba? Yun ang pinag-uusapan kanina ni Richard Hidarian at saka ni Secretary Llamas tungkol dyan. Julito Robilo, shout out. Good PM bro. Brother Rock, sabi niya, Ennis Nir sa mga Duterte. Kibuloy, bantag. Talagang pag hindi natapos itong gobyerno ni Marcos, itong grupo na to ng mga ewan, talagang wala mangyayari dito sa gobyerno to. Di ba mga friend? Binababoy ng SMNI. Kung ano sisabi ng SMNI, tapos inaboy din niya Duterte. Baka kung ano sabi sa kanya hindi niya yan. Hahayaan lang niyang tatawa-tawa yung mga yan. Wala. Sinong investor papasok sa'yo? Kitang-kita sa buong mundo yung pagbababoy sa'yo nung nakarang administrasyon. Di ba? Hindi mo na mantakin mo 7 araw doon sa Liwasang Bonifacio. Buti na lang walang mga militar na sumali doon Kung hindi talagang yung akto na yun, lulusubin na yung Malacanang noon nandun na, kumpleto na. Nandun na yung mag-ama. Nandun na yung talagang tutok na si Roque, lusob, si Celes, si Padoy, si Panelo, nandun na lahat si Tupacio, tumatalo pa si Tupacio, di ba? Nahipo raw yung tuhod niya, hinipo ni Kibulog, gumaling daw tatatalong pa di ba? Wala na talaga. Puro na. Puro maluluwag na tornilyo, di ba mga boss? Yun ang uupo. Yun ang papatulan ng militar. Ano palagay nila sa military, bobo? Pero yan, maaaring matuloy yan. Kung yan ang suportado ni Kibuloy yan, at saka nung kanyang best friend, yung grupo na yan na MNLF Davao, sabi, peke,
Sabi ni si Arman din, bahala sila. Baka maubos sila kung yan lang klase na yan. Hindi, wala yan. Yung Davao na mga pulis na mga sabi, Davao mukhang pinalitan na yung mga military dun ba? Good evening po, Karok, sabi ni Perdia San Juan. Matagal ng panahon na sinasabi ng matatanda na kapag ang tubig sa lawa ay tahimik, ito ay malalim, di ba? Ibig sabihin ito, sa lalim ito delikado, may malakas na puwersang nabubuo, mapanganib. Isa pang kasabihan ng matatanda, ang naglalakad ng mabilis kung matinik ay malalim. Maiahambing natin ang kasabihan sa uri ng tao. God bless po sa ating lahat. Totoo, tama ka dyan. Si Digong, mga ngak lang to pero sabi nga ni Trillanes, duwag yan. Kaya lang matapang yan dahil nga siyempre marami siyang taga-tanggol Kalat ni Baya, shout out. Alin Tayam Nak, shout out. Gandang hapon po, tatay, sa mga ka-warriors. Gandang hapon. Alin Tayam ulit, Yan ang umpisa ng pagbabayad ang mga taong may atraso sa batas. Kala niya ligtas siya sa ibang bansa. Bobo siya kasi ang pinuntahan niyang bansa kasama sa Interpol. Tawa-tawa. Sarap ng buhay pa, gold pa, di ba? Pero marami pa ring sinasabi yung kanyang abogado, si Tupacio, di ba? Roll Belinada ulit, Alam niyo yan, isang magiging topic ko po dito sa pagdating ng mahal na araw tungkol ho dyan sa mga abogado na yan. At tungkol ho dito sa mga nakakaintindi sa batas. Yan ho ang aking pagdidiinan. Ito pong darating na mahal na araw. Tsaka ho yan nga, tungkol sa paniniwala sa Panginoon. Meron ho. At kung paano kailangan ang matibay na pag-iisip sa pagbabasa ng tinatawag na Holy Bible. Raul Villanada ulit, Maaring walang extradition sa Timor-Leste, pero walang bansa ang magkakanlong sa terorista dahil masisira ang tourism at economy nila dahil baka hindi na sila dayuhin at walang mag-invest kaya isusuka nila tiyak si Tebes. Hindi pumunta ng NBI Ba't maraming proseso, Mantala dito, mga boss, pag nahuli mga Tseko ang mga kung ano mga ginagagawa rito, dinideport lang. Ang bilis pa. Ang dami pa. Di ba yung mga nahuli sa Pogo? Dideport lang sila. Pero to isa lang paghihirapan para ibalik sa Pilipinas. Consider terrorist pa. Hindi ko na alam siya batas kung anong batas, Gino Bebo Nabalta, shout out. Magsasama-sama sila Roque, Tabas, Tebes, Kibulog, Salsal Panelo at Pulong at Dutae. Iprito yung mga hayop na mga yan. Kayong mga taga Davao, huwag kayong masyadong mapaghamon. Nananahimik lang kami, mga Ilocano. Subukan ninyo. Baka mag-prayer rally kuno sa Ilocos yung matatapang kayo. Tignan natin, baka mawala pati anino ninyo sa takot. Mga hayop kayo. Nakahanda kaming mga Ilocano sa inyo, mga ulol kayo. Mainit ang ulo ni Genoveva Nabalta. Iba Ilocano. User, shout out. Hanggat nagsasalita ka ng di maganda sa Marcos, maniwala ka sa Inidoro pa rin bagsak. Buisit na to. Kaya hindi mabasa yung comment mo, baliw.
User, huwag ka na umano ito. Hindi ko nababasahin talaga ano ito. May user na matino, may user na siraulo eh, oh. Next bantag, Pacquiao. Digong Tambaluslos. Oh, maganda naman ano itong user na to. Iba-iba eh, oh. Iba-iba. Hello, Miss Akira Milos, sabi ni Kalat ni. Shout out, Akira Milos. May you have blessed weekend. Ingat. So na kaya yun? Kalat ni si Akira, masyado ng ano. Nagbakasyon masyado. Sana mabuting kalagayan si Akira. Ha? Edward Patawig, shout out. Paano naging magaling yang si Mima? Kung laitin nga ng bruha na yan si dating BP Lenny. Animal yan, pag wala na siyang mahihita sa kapwa niya, sisiraan ka. Hindi, kaya ako lang naman na natutuwa ako sa content niya, mga friend. Hindi rin ako nagagalingan sa kanya. Totoo yan. Kaya lang, yung mga content niya, natutuwa ako sa kanya. Oo. Pero para sabihin mo, bumilib ako. Hindi, mali. Nakita ko kung paano niya birahin si Atty. Lenny Robredo. Kita ng dalawang mata ko. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Kung maganda, purihin mo. Ganun lang yun, di ba? Kung maganda sinasabi, maganda yung content niya. Kung pangit, huwag mong panoorin. As simple as that, mga friend, di ba? Oh. Ganun lang. Arnie Aquino, shout out. Walang nagsungay dito sa mundo na hindi pinutol ng Panginoon Diyos. Lahat ay may katapusan. Kaya yung mga politikong magkakamag-anak, tigilan na ang political dynasty kung ayaw ninyong magaya sa mga trapong ito. Yung mga comments. Good evening, Karoke. Laban lang, Karoke, sabi ni Kalat ni. Hello, Mama Bear. Sabi niya, okay lang si Mama Bear. Eduardo Pangilinan ulit, oh. Sabi ni Attorney Hyde Tupacio, mag-monitor ng development, but it is not Philippine. Can he get a lawyer? There's no question. Arrest of Interpol na illegal, undocumented alien, baka mag-petition sa Supreme Court for TRO. Natin. Alam mo yung batas, putres, ang gulo eh, no? Sobrang gulo. Totoo lang, sakit sa ulo. Justisya, sakit sa ulo. Yan ho ang magiging topic ko. Lunes Santos, simulan ko na yan eh. Tungkol dyan sa mga abogado. Oo. Eduardo Pangilinan ulit, oh. BBM is doing good. Support BBM. I always see BBM as he does thing. His non-intervention and mild manners, balanced approach, rule of law. Alin Taya mo, gagamitin yan ni Tebes ang pera niya para maabsueldo siya. Sana walang maakit sa pera ng mga matay na yan. Diyan natin makikita talaga lahat ngayon kung ano ang batas sa gobyerno ni Marcos. Applicant Sai, shout out. Armando Cabrera, shout out. PBBM said, walang pwedeng maghari-harian sa kanyang administrasyon. Kaya sa mga gumagawa niyang isa-isang babagsak sa kulungan. Sana. Librado Ludovico, shout out ha. Kumanta na lang siya ng La Paloma, buti nga. Ikanta mo na ang tunay mong amo para matapos na ang mga Dutertes. Buti nga sa'yo, hayop ka. Susunod na dyan si Bitog Bantag, one at a time, sabi ni Librado Ludovico. Chupista Bunao, shout out. Kuya Rox,
Magandang hapon po sa ano pong kasama sa listahan ni Tebes. Kuya Rox, magandang hapon po. Paano po isasama sa listahan si Tebes kung tao niya ng boss niya, o di ba? Chupista Bunao ulit, o. Sige pa mga dots at kibulok, gamitin niyo pa si PBBM para kayo, ay galitin niyo pa si PBBM na ang susunod kay Tebes. Oh. Kayo na ang susunod kay Tebes. Oh, Totong Gonzales, shout out ha. Gandang gabi po, Sir Rox. It's happening now. Dalawa lang ang at large. Pinagmamalaki pa si Pulong, nuknukan ng duwag ang mga Duterte. Kay Trillanes lang, lumpo na sila. Ibang klase si BBM, Dugong Marcos po yan. Isang malalaglag yung mga kupal na yan. At sana isama na din sa parusa yung mga abogado nila. Sigurado titinong bansa natin. Oo, sigurado yan ha. Palagay mo, Sir Rox, natutulog pa kaya sila? Oy, Kimo, akala mo makakalusot ka sa administrasyon, ililipat namin ang bigote mo sa batok mo. Magawi ka lang sa lugar namin, malalagas sa suntok yung bigote mo. Patay tayo dyan. Hindi mo sinasabi kung saan ang lugar niyo, Totong. Bagay, huwag mo sabihin baka mag-ingat si Kimo, hindi pumunta dyan. Lady Sanita, shout out. Good evening po, Sir Roque, at sa Labing White mo po, at sa lahat ng viewers mo po. Good news naman po ang gabing ito tungkol sa kay Tebes. Mabuti nga sa iyo, Tebes, sabi niya. Lady Sanita ulit, oh. Dinadawit na lang ni Tebes si BBM para sa akin. Kaya nga, marami pang ikakanta itong loro na to, Chupista Bunao ulit, oh. Salamat po, Kuya Rox, at binasa niyo po ang comments ko dito dito ko lang inailalabas ang sama ng loob ko. Itong nakaraang eleksyon talagang super iyak ko po noon. Tanong ko sa sarili ko, paano na po ang mamayang Pilipino? Yan din ang tanong ko. Oo, kako na leche na. Oo, tayo pinagsama yung Duterte sa Marcos. Kinawa niya pang patay kako. Buti na lang Lord moves. God moves in a very mysterious way. Hindi gumalaw si BP Leni Robredo. Natalo siya, walang salita, nanadaya siya, basta siya. Sinagmit niya yung kanyang salin, bumaba na siya ng maayos. Diba? Pero ganun pa man, may mga vlogger pa rin na tumitira sa kanya, diba? Talagang mga demonyo, diba? Tuloy natin kay Chupista Bunao. Kung nasa karimlan ang batas po natin. Pero ngayon, PBBM, maraming salamat po. At may nakikita na kaming liwanag sa dilim mo. Pero nung una, talagang medyo windang din ako dahil talagang ayaw niya galawin si Digong. Tinatanong siya tungkol sa mga korupsyon, sa Parmali. Wala ka. Hindi ko alam, wala akong alam. Ganun ang sagot ni Marcos tungkol sa ICC. Hindi na tayo member niyan. Hindi ko honorin yan dito. Patay ka ako. Patay. Tapos. Biglang all of a sudden, gumagalaw Gumagalaw si Lord Para sa akin ewan ko kung para sa inyo. Marami-raming popcorn pa po yan. Ladies Anita ulit, Susunod na huli ng ICC, si Duterte shit, Butangera Sara, Bonggago, Batugan Bato-Bato, at lahat ng involved sa EJK. Yan ang inaantabayan natin, Ladies Anita. Diba? Ladies Anita ulit, Sir Roque, hindi kaya si Amy Manotok Marcos ay kasosyo ng drug negosyo ng mga Duterte shit, kaya ganyan na lang kung pumampi sa pamilya ng Duterte shit, lalo dyan kay Kulong. Hindi natin alam.
David Allen Mendoza, shout out. Hello po, Karox. At sa mga Rocky Warriors, magandang gabi po sa lahat. Good job po sa ambisasyon ni BBM. At last ay nagpapakitang gilas na siya sana po ay isunod na nila si Bantag, Gibuloy at mga paghuli kay Dutay. Sigurado po na tiklop na yung sinasara Jim Potpot, Roque at Panelo. Yan ang aantabayanan natin mga boss, ha? David Allen Mendoza ulit, oh. Dagdag ko lang po, Karox. Baka po di na dumating ng buhay sa Pilipinas siya si Tebes. Baka palabasin na ng agaw ng baril. Ba? Pwede, di ba? Friend Shervin sa PEDA, shout out. Christian Sen, shout out. July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Friend Dolor Garcia, shout out. Ami Bingson, Belinda Magtangob, shout out sa inyo dyan sa Italy. Sabi ni Friend Shervin, party is over, Xerox. Matalinong matching. Nadakma ng mga malupit na matching. Ngayon mo, Sir Angas, ilabas ang tibay at tapang mo. alam mo kasi, Sir Angas, ganito lang yan eh. Kung ano yung itinanim, siya mo ring aanihin. Di ba? Sabi niya. Huli ka, balbon. Ikaw kasi, tigas ulo mo. Di ka na lang sana nag-golf. Ayan tuloy. Nabiyabit ka ng mga lihim na secret agent. Kawawa ka naman, Sir Angas. Meron na naman kaming aabangan na bagong teleserye pasabog. Opya, mani, popcorn, pamor, Xerox. Totoo, grabe talaga itong teleserye na pinapanood po natin. Ano po? Hanip, ang lupit ng mga pasabog. Wala po ba talagang ibang medyo mas exciting? Kung medyo magbubunyi talaga, sasaya ang buong mundo. Wala pa nga eh. Palagay ko yung friend Tia Deli. Pag yung si Digong na ang nakahon, yun. Palagay ko ha. Ng ICC, ha. Yun talagang ano dyan eh. Curtain closer. Hindi racer, ha. Yun ang pagsasara ng kortina ng hari ng Davao. Tuloy natin kay Prince Shervin. Ay, nako, Xerox. Tayo po ay lagi lang mag-aabang ng mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli po, yung pong basyang lalayas muna po at mag-aalis po muna ng buwisit sa mga kurimaw na yawa. Ang sa inyo pong lahat ay tunay pong nagmamahal. Ito po ang aswangot na super kulit ninyong Tia Deli. God bless po, Xerox, at ingat po palagi. Lagi po nating tandaan, never and do not underestimate the power of God. Totoo, pre, na. Grace Jingsay, sabi Japan ka, kala mo ligtas ka na sa kasisimba mo, bugok. Ano to? Reflect at magnilay-nilay po tayong lahat, especially to this holy week. Shout out sa ating Sister Grace na masyadong bato ang puso. Lagi mo na lang tandaan, sister, ang lahat ng masama palaging nasa huli ang pagsisisi. Hipuin na kanawa ni Lord at magbalik loob ka nawa sa Kanya. Si Lord ay nakamasid lang at nag-iintay sa'yo. Totoo yan, Grace Jingsay ka, ha? Kabugok na babae to, parang Tia Deli, sa totoo lang. Ang puti-puti na ito eh. Ay, naku, Grace Jingsay ka. So bang na yung kaluluwa mo may lumalabas na apoy sa mata, sa tenga, ganon, pag nandoon ka na sa impyerno? Gago to. Yet Ibarra, shout out. Palit ulo, next si Dots na. Sabi niya, batay tayo dyan. Marilu Pabianak, shout out, ha.
Good evening po muli, Tay, at sa mga ka-warriors. Nawa po all the good process sa pagkuha ng hustisya ay makamit ng mga digamo. Alam na po natin, pera, delayed, gang dekada ang abutin. Nawa din po maaresto na din si Bantag para naman sa katarungan ng Kapersi. Alam mo nak, maski na sabi mo, basta naikulong na yan sila Bantag, life imprisonment yan kaya malamang Nobel yan, kamatatagalan sila. Nakakulong. Oo, hindi ganun ka oo. Kaya malay mo, magkakanta ng ano yan. Ako'y may alam, yan. Hindi ko sasabihin, pag ako'y pinilit, sasabihin ko na. Tuloy natin kay Marilu. Para katarungan kay Kapersis. Same na din po dito kay Kibuloy. Lastly, ang ating former president na sa mga krimen ng mga kawawang victim ng EJK. Itong Semana Santa ay dumating ang paniningil sa mga hinaharap na sala. Dalangin na po natin lahat na sumilay na ang liwanag sa bansang Pilipinas. God bless po tayo at sa mga ka-warriors. Yun talaga dapat ang dasalin natin ngayong Semana Santa. Sana makita na ni PBBM yung mga plastic na nakangiti sa kanya. Marami pa yan Nandyan yung mga iniwan ni Digong. Sa magagandang pwesto. Meron pa nga yata sa Supreme Court di ba? Meron pa sa COMELEC, di ba? Meron pa sa Department of Justice yata, meron din dyan meron din sa Ombudsman, maraming iniwan kaya malakas ang loob nitong si Kibulog na to na sa korte magkita di ba? Tuloy natin to. Rodelia Alpilor, shoutout. Hello po Sir Rox at sa mga kabosing tapos na maliligayang araw niya. Sir. Pinasarap lang ni Lord. Kumbaga, tapos na tinakda sa kanila. Sunod-sunod na mga yan, sir, gaya ni Bantag at Digongyo at mga Alipores, kasi lapit na si Kibulok na Manyakis. Salamat sa Diyos. Naghari ang kabutihan kahit na matagal malapit na mabigyan ng hustisya si Kapersi. Haba Sir Rox. Salamat po. Ingat po lagi Sir Rox. God bless po. God bless Rodelia Alpilor. Marius Geluma, shout out. Karox, Diyos na ang kumakalaban. Diyos na ang kumakalaban sa mga Duterte at kay Pacquiao. Hindi sila makakaligtas sa mga ito sa kapangyarihan ng Diyos. Walang tao na hihigit sa kapangyarihan ng Diyos. Totoo yan. Kaya parati hindi ako nagsasawa doon sa Ten Commandments. Hindi ako nagsasawa doon. Siguro naman, wala namang taong hindi nakapanood niyan. Tagal na po nun, bata pa ako Hanggang ngayon, meron pa, pinapanood ko pa rin yan. Favorite ko po yan Tsaka yung Jesus Christ, Jesus of Nazareth, yan. Yan ang mga hilig kong panoorin. Christian Cheng ulit. Christian Cheng, shout out Yang si Kililing Mima Alicia po pala ang source nyo, Tyrox. Wala pa rin po akong believe sa babaeng yan. Nakita ko na nga po yung kay Kili Mima Alicia. Galit siya kay Mima. Pero di ko pinapanood. Bad trip pa rin po ako sa kanya. Never akong mahuhulasan dyan sa mga fake news niyan na lehitimong presidente ng Republika Pilipinas, Madam Atty. Leni. Pleasant PM po, Tatay Roque, at sa lahat ng totoong ka-warriors. Hindi naman. Maganda naman yung inaano niya, kaya
ginagawa ko lang naman na tungkol naman kay Duterte. Karamihan ng tira niya saka kay Pacquiao, di ba? Nakakatamad mag-ano. Christian Cheng ulit, Tyrox, ito pong si conspiracy theory, may similarity po similarity po ang aming conspiracy theory. Theory ni Atty. Enzo, yung pagkakasakote kay Tebes. Parehas lang ang galawan ni Fentanyl Dugong at Cocaine Marcos. Ang pagkakaiba lang nila dahil sa Duterte planning masyadong talkative. Ang style naman nitong si Marcos, pailalim ang tirada, but ang suma total nga po, same feather lang naman sila. Ang dami. Christian Cheng ulit, Gusto ko lang din pong ipaalala sa ibang nakukompuse sa mga nangyayari sa lipunan. Sana po wag kayong agad-agad magpapaniwala sa mga kunwari aksyon kuno ng Marcos administration, DOJ. Yan po ay implikasyon ng awayan ng dalawang nag-uumpugang bato. Kala po kasi nga talaga ng mga Duterte planning and friends na di sila makakasira sa ka-unitives nila. At kala po ng Duterte na ganun katuso itong si Cocaine. Same lang naman nga sila, mga tuso. Kala ba ng zombies ni Fentanyl at Duterte planning mismo, ganun-ganun lang magpapaka-underdog si Marcos at mga nasa behind the scenes niya? Aba, uulitin ko po, Tatay Rox, dekadang proyekto ng mga Marcos Romualdez ang mababalik sila sa palasyo, and yet hahayaan ba naman nila na basta na lang sila madihado? Di hindi naman. Tama. Yun. Kaya nga itong si Duterte planning, nananaginip ng gising itong mga to. Rechatting ulit. Yung pagkakatiklo nga po kay Tebes, kasado din yan. May remote control, time bomb na hawak ang administrasyon. To be continue po tayo, conspiracy theory ko. Nakakagana po kasing magbigay ng theory sa nangyayari sa lipunan. Lalo sa ratrata ng dalawang tropang dynasty ng pool politikong toxic ng mga ganid. Natatawa po ako, Tyrox, sa reaksyon ninyo sa mga pangalang user. Sa totoo lang, sandamakmak to pong mga users name. Maraming users na troll. May users din pong matindi ang komento. Adjust na po, Tyrox. Ingat po, and God bless you always po and your family. God bless, Christian Cheng. Cassandra Daisy, shout out sa mga families na namatayan dahil kay Tebes. Bantayan ang kaso dahil may mga kababayan natin na ignorante sa nagpo-promote pa rin ng mga killers. Jeff Ramos na, shout out. Jun Lagon, shout out my friend. Good day, Manong Roque. Huli na si Tebes. Tawa-tawa siya. Makakalibre na siya. Libreng ahit, libreng gupit, pati anup sa puwet. Pang-comment lang, kuya. Alolalia, shout out Tapos na ang pamamayagpag ng mga big time mamamatay tao sa Pilipinas. Sunod na si Bantag at pinaka big time sa lahat si Duterte, at isama pa ang rapist na bulaang pastor, ang tirador ng 12 anyos si Kibuloy. Good day sa Rox at sa mga ka-warriors. God bless. God bless, Alolalia. Ted, shout out Ted. Suggestion lang sa mga gumagamit na users na comment, Mr. Totoo lang 2. Kung po pwede, pakigamit lang ang pangalan maliban sa user para di naman nakakalito sa nagbabasa at sa nakikinig kung sinong user
ang may comment. Thank you. Totoo yan. Kaya may mga user. Baka hindi ko na basahin yung user. Nabubuisit ako eh. Oo. May magagandang nagko-comment na user. Meron namang bugok eh. Oo. Onofre Jaraw, shout out ah. Ewan ko nga, mga ungas. Ewan ko sa mga ungas na dumikit kay Digong nyo. Lahat sila ay nahawa sa kabulukan at nasira ang kredibilidad. Ay, Onofre. Walang kwenta yung kredibilidad sa kanila. Basta meron laman sa kanila sa bulsa, diba? Baka may libre night duty pa iba. Onofre Jara ulit. BBM, pahinga ka muna sa biyahe. Baka isang araw, di ka makabalik. Huwag pakampante kay Duterte. Tuso yan. Pwede ka pa sigurong magtiwala ng kaunti kay Satanas. Huwag lang dyan sa gunggong na yan. Patay tayo dyan. Reynaldo Gonzalez, shout out. Marami pang magagawa. Tebes, pag nakulong, pwede siyang tumawa at tuluyan ng mabaliw. Pag nangyari yon, para na din siyang di nakulong. Ang magiging dahilan ang akala niya, para na rin siyang nasa kingdom nation waiting for pastor at babasahan ng Bible verse. Joji Sirano, welcome to the club, Joji. Sana lumaban sa mga pulis pagdating dito sa Pinas para makatipid ang gobyerno. Malay mo, ganun mangyari dun sa drama ng lumaban ha? Reynaldo Gonzalez, sabi niya inconsistent comment user, Sir Rox, naka-neutral yan, mahirap pagtiwalaan yan. Yun nga baka hindi ko nabasahin eh. Para hindi na mag-comment dito eh. Hindi naman siya kawalan, di ba, my friend? Boy Javier, shout out. Ikaw na Mima Alicia ang gusto ko. Ayaw ko na kay Maharlika. Welcome to the club, Boy Javier. Federico Mandak, shout out, sabi niya. Sa pagdating ni Tebe sa bansa, sigurado dito naman masesentro ang usapan. Tatahimik ang issue kay Kibuloy, kay Bantag, issue sa secret deal daw ni Diggs sa West Philippine Sea, sa issue ng 36 Chinese na naging opisyal ng Coast Guard. Ang daming issue na yan na walang kinalaman si PBBM. Dahil hindi nangyari sa panahon niya. Ang tanong, Mr. President Marcos, kaya ba ikaw ay tahimik sa mga issue na to ay dahil hindi ito nangyari sa panahon mo? Sa panahon ng panunungkulan mo? Kahit nakaliwat kanan ang mga atake, pambabasto sa'yo, wala pa rin ba't kayong gagawin? Kundi maninindigan ka na di mo kikilalanin ng ICC? Sana ma-share nyo to, baka sakaling makarating kay Marcos. Kay Excellency. Ano ba? Allen Tayam, shout out. Ay, na-shout out ko na pala to. No skipping ads tayo. Ingat, God bless po. Tuloy-tuloy lang po. Salamat, Alvin. Shout out, Jane Labayna. Busy siguro. Brother Eli Asisio, shout out. Eman Escalona Nak, shout out Boyong Kong Balong, shout out. Menopause, shout out sa inyo mga friend. Tropang Alapaap. Rain Itchu. Namimiss ko sila kalat ni. Saka si Shay Ain't London, UK. SKL Vlog, shout out. Mission accomplished mga friend. Pitch Rumingan. Anak Aboy, shout out. Mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli. Tingnan ko, makasingit ako na masikonti mamaya. Oo. Ay, nako. God bless.
Palaspas na po. Bukas. Lord, nilagay niyo ako rito. Sana naman po, marinig niyo. Sana po, gawan niyo na po. Sa bagay, ramdam naman namin, Lord, na gumagalaw ka na sa mga oras na to. Malapit na hong matapos itong mga kampon ni Kibulog. God bless Philippines, mga friend.